Likas po sa ating mga Pilipino na maghanap na iba pa mapagkakakitaan. Kung kakayanin pa, ay totoo po yan. Ano po ba? Abay, malaking tulong yan, yung pandagdag kita. Talagang hanggat kaya. At magandang oportunidad talaga yan, lalo na ngayong Kapaskuhan dahil sa paghahanap ng mga panregalo, di ba? At ngayon, makakakwentuhan natin ng isang event organizer. Nakasama na natin siya dati at makakasama natin ulit siya ngayon. Ayan, si Mondi Purganan. Good morning, Mondi. Good morning. Welcome back. Welcome back. Thank you. Para naman sa tips, para mapalawig ang maliliit na mapagkakakitaan, kasama natin at makakakwentuhan at kakapin natin si David Dicero, isang business expert. Good morning, David. Good morning, David. Ayan, naku, una-unahin na si Mondi. Oo, sige. Ayan, paano ba? Pag ikaw isang event organizer, paano ka magsisimula? Yung kung wala kang background sa ganung klase ng negosyo? Siyempre, pagpapasok ka sa isang negosyo, hindi pwedeng hindi mo talaga siya aaralin. Aralin mo talaga. Dapat mo talaga siyang aralin muna bago mo pasukin. Siyempre, ayaw mong masayang o masunog ang pera mo. Kailangan, ano ka ba? Ang tawag, ando doon din yung interest mo, gano'n? Dapat may passion. Pero di ba dapat pag event organizer ka, marami, very wide yung range. Sobra. So, marami kang, meron tayong tinatawag na Network mo. small and medium, large scale. So, maraming klaseng pwede mong pasukin sa event. So, ano yung mga pwedeng trabahong pasukin kapag So, nakapasok? I believe sa panahon ngayon, wala nang ibang tatalo pang magandang negosyo kundi ang RTW, pagkain at mga laruan. Yes, si David. David. Ano? Ikaw, ano naman yung business suggestion mo ngayon magpapasko? Ha? Kasi magpapasko rin, so ang habol ng tao, mga mapagkakakita, meron ka mga business suggestion? Kung nagsisimula pa lang, Ano yung pinakapatok? maganda kung nagsisimula ka pa lang, anything na related sa food, particularly anything that can be given as giveaways. Why food? Bakit hindi damit, sapatos, bag, ba't ganun? Kasi food madaling ibigay. Saka lahat kumakain eh. Okay, oo. Hindi ba, ano yung mga dapat consideration mo kung food? Consideration mo pang food, well, kailangan marunong ka magluto. Pero hindi ba madaling mapanis kapag food? Gumawa ka na. Something that na kakain nila within the month. So, kailangan hindi siya perishable. Na, pag binigay mo, bukas panis na. Dapat gano'n. Siguro mga one month ang sinasabi mo nga, no? Yung mga, like ano So, klase? yung mga sweets. Mga sweets, mga cupcakes, cookies. Kasi maganda pating yung Christmas season. Kasi mga corporate events. Imagine mo mga malaking companies, they spend money, go to malls and free samples, di ba? Oo nga, oo. In this case, kung ikaw, nagsisimula ka pa lang, you have these people, sila yung bibili sa'yo, sila yung magmimigay. Oo, kailangan doon sa taste, yung taste test mo, pasado na kaagad, ano? Parang binayaran ka para bigyan ka ng libreng publicity. Oo. Ikaw, Mondi. Mondi, pagka ganito ba, marami kayong mga racket na mga events, ganyan, mga parties, ganyan? Yan talaga ang pinaka-number one ngayon, lalo na mga Christmas party, mga corporate. So, Talaga maganda, may mga organizer pa rin talaga? exactly, ma'am. Siya talagang lumalapit sila sa mga organizer dahil ayaw nila ng sakit ng Stress, ulo. oo. Talagang bumebenta pa pala yan, hindi yung mga direct. Kasi yung iba ngayon, di ba, parang ang style nila, direct marketing na sila. Kung ano yung mga business nila, sila na mismo yung, kumbaga, naglalako ng mga sarili-sarili nilang negosyo, hindi na sila gagastos pa para sa mga event organizers. Meron pong mga ganyan na humihingi sila ng tulong sa mga event organizers. Kasi when you say event organizer, hindi lang naman siya talagang totally nakafocus doon. At the same time, nagmamarket din po Ano sila. bang laki ng tulong na nagagawa ng mga event organizers? Tanggal po ang stress ng mga... Yan po ang number one. Sa amin po nila binabato ang mga stress nila. Kita mo kaya nga si Yan, Mondi, nauubusan na nga eh. lahat ng Ikaw stress, lahat ng stress ng kliyente niya sa kanya napunta. Correct. Ikaw naman, si David naman, paganda yung kutis. Kasi puro pagkain naman. So, alam mo naman, health conscious yung mga tao ngayon, di ba? Ano yung mga dapat para yung produkto mo, sabi mo nga, pagkain ng isa sa pinakamaganda ibenta pagka mag-Christmas, ano dapat ang i-consider mo? Well, kung pagkain, dapat ano siya, yung healthy? Maganda, healthy din. Kasi marami sa mga giveaways, usually pag mag-giveaway ko, mga sweets, di ba? Para Masarap dapat. Oo, masarap din. Pero marami mga alternatives sa sugar naman eh. Okay. Para pag yung mga binigyan nyo, kahit may mga diabetes yan, So sabi mo, ito tabayan, po, hindi siya nakaka-guilty. pagka sinel-sales talk mo na, ay ito po, kahit kung may diabetes kayo, pwede ko Pwedeng kumain ito. kainin ito, matatamis na ito. Ganun yan. Pero hindi kasi di ba parang halos every year, yun yung pinangre-regalo. Hindi ba nakakasawa na puro sweets na lang? That's why you have- Anong gagawin nyo para magkaroon naman ng variety or kumbaga parang bigyan ng May bagong variation, twist yung mga
mga nireregalo nyo. Kasi baka mamaya sabihin naman na nireregaluhan nyo, kahit sila na nireregaluhan, di ba? Baka sabihin na, si Maris, ayan, ako, brownies na naman yan. Ano siya naman ang ibibigay sa akin yan? Ako, food for the gods na Oo naman. nga, para na-excite ko. Anong bagong twist na ginagawa nyo, na iisip ninyo bilang mga kasi maganda businessman? talaga pang giveaway mga mga pastries eh. Oo. And the good thing with pastries is napakaraming varieties. You don't have, kung fruitcakes ka, kung medyo sawanan sa fruitcake, and you want to be unique. Siyempre para lapitan ka ng tao, create something unique and something special. Of course, yung packaging has something to do rin para Yeah, doon sa packaging maging sells a lot, Oo. yes. Kasi kahit maganda yung balon, di mo sa Correct. laman. Oo, di ba? Wow, love na love naman kami nitong ano na to. Eh, ang mahalaga dun, yung naisip mo, di ba, yung taong pagbibigyan mo. So, David, doon sa mga nagsisimula pa lang, ano mabibigay mong tips para ma-encourage sila na, ito, kung walang dahilan na wala akong mapagkakitaan eh. Lagi meron. Ano yung mabibigay mong mga reminders, tips na kanila? Well, if you want to take advantage, kung gusto mong i-take advantage yung Christmas season, you have to plan ahead. Plan ahead. Yeah, dapat kilala. Gaano katagal? Ilang months yan before? Siguro mga 2 months pa lang. Alamin nyo na kung sino yung mga pwedeng bumili sa inyo. Mamigay ka na ng mga samples nyo, sa mga contacts nyo, families, friends, whoever. Kasi baka pag dumating yung Christmas season, doon ka palang gagawa. Baka mali yung gumawa ka ng madami, which is one of the biggest mistakes. Gagawa ka ng marami, hindi pa alam kung sino yung bibentahan mo. Dapat pala may Diba? commitment na sa'yo. Hindi naman. Pero di ba, order ka sa Meron akin. kang return of investment, di ba? Kasi syempre meron kang puhunan Hindi, dyan. kailangan makulit ka rin siguro sa mo, sa customer. Hi po, remind ko lang po kayo. Yan po yung order niya. Ganun ka na kaagad. Doon sa second year onwards mo, doon ka na pwede pag alam mo na maraming bibili, doon ka na. Tsaka gagamit ka ng mga social networking sites para mas ma-market yung... Yes. Ang dali pa naman mag-business ngayon dahil yung mga, natin, mga social... Mondi. Ikaw, Mondi. Naku, si Mondi. Mga kita huling mo naman. kaalala, yung mga Kita mo. pag- Alam mo, smell ni Mondi, alatang malaki na kinita niya. Hindi pa napapasa. Hindi pa. Ano bigay mo mga tips? Mga tips na may bibigay talaga sa kanila sa panahon ngayon, ang pinakamalakas talaga, which is food nga, baking talaga. And then next yung printing. So, dyan lumalabas yung mga giveaways, corporate giveaways for the season, and yung mga calendars. Tsaka sinabi mo kanina mga RTWs. Yeah, RTWs at the same time. Ayan. O yun, so yun po ang papasukin yung mga business. Ngayon, at least ngayon, ano na ho kayo, well-equipped na kayo sa kung anong klase negosyo Ano bang pwede niyong mabenta, pasukin. anong patok? Ayan, oo. Kung kailan ho dapat gawin niya, paano yung mga tips para maging successful. Maraming salamat sa iyo, Mondi. Ayan. Merry Christmas. Merry Christmas po. David. Merry Christmas. Maraming salamat po sa inyong pakikipagkapihan at kwento. Inumin niyo yung kape bago lumamig kasi malamig sa Pasok kami, studio. pandesal tayo, Lisa.